Buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Peter chapter 1. Ikalawang Pedro, kabanatang 1. At babasahin natin ang verses 1 hanggang 5 sa ating pagpapatuloy sa paglago sa kaalaman kay Kristo. Nakaraan po, tinalakay natin ang pananampalataya. At ngayon, talakay natin ang ikalawa. Basahin natin ang 2 Peter chapter 1 verse 1 to 5. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa biyaya o sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Itong salita ng Panginoon, paglago sa kaalaman kay Kristo. Panginoon, tunay na napakalaga po ang lumago ng aming kaalaman kay Kristo. Paano po ito mangyayari? Kailan ito nagsimula? At paano ito maipagpapatuloy? Dalangin namin na tulungan nyo kami sa hapong ito sa kapahayagan ng iyong salita na binibigyan ng liwanag ng Banal na Espiritu upang ito'y aming maunawaan, matanggap at maipamuhay. Pagpalain po ninyo ang aming pagsamba sa pamamagitan ng kaalaman ng iyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, paglago sa kaalaman kay Kristo. Sa ating pong paglago sa kaalaman ni Kristo, natutupad dito ang itinakda ng Diyos sa Romans 8:29 na tayo po ay kinilala upang italagang mapasahubog ng larawan ng kanyang bugtong anak na si Kristo. At ang pagkahubog ng ating pong paglalarawan tungo kay Kristo, ito'y palaging nagsisimula sa pananampalataya. Kung tawagin yan ay saving faith. Now, hindi tayo magkakaroon ng saving faith hanggat hindi muna tayo ipinapanganak na muli. At ang kapanganakang muli, kung tawagin yan, effectual calling sa doktrina, sapagkat mayroon pong general calling. Yung pong general calling, ito po yung pakikinig ng pangangaral. Iniimbitahan natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, upang sila ay makapakinig ng pangangaral. Yan po ay general para sa lahat ng tao. Pero ang effectual calling, mga kapatid, ito po'y gawa ng Espiritu sa atin na tayo'y patay sa kasalanan, binubuhay tayo. Sapagkat kung wala pong gawa ng Espiritu Santo na tayo buhayin, ang sabi po sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And sa verse 5, he cannot enter the kingdom of God, for whoever is born of flesh is flesh, and born of the Spirit are spirit. So you must be born again. Yan po ang gawa ng Espiritu Santo sa buhay ng mga makasalanang tulad mo, tulad ko, nung tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. Binubuhay niya tayo, ipinapanganak tayong muli. Nang sa ganon, nauunawaan na natin yung
pangangaral ng Ebanghelyo. Inward calling yan kung tawagin. At habang tayo po ay nakakaunawa sa ipinapangaral, nakikilala natin si Kristo na siyang ating tagapagligtas. At dahil tayo po ay kumikilala sa Kanya, kaya tayo ay sumasampalataya kay Kristo. So ang ating pagsampalataya ay hindi yan ang nakapagliligtas. Sino ang tagapagligtas? Si Kristo. Ang kaligtasan ay natatanggap lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong pananampalataya, gaya ng binanggit kay kanang umaga, ito po yung tinatawag living bond. Living bond o buhay na dugtungan natin kay Kristo. Buhay na pandikit, nagkaroon tayo ng relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito'y gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At dahil tayo po ay mayroon ng living bond kay Jesus Christ, mayroon tayong dugtungang buhay kay Kristo, natatanggap natin ang buhay ni Kristo na sa atin. At hindi lamang buhay ni Kristo ang natatanggap natin, kundi lahat ng pagpapala na nakay Kristo sa isang naligtas, taglay natin. Taglay natin. Kanya nga, nananawagan ang salita ng Diyos na yung ating dugtungang buhay kay Kristo, tayo mga naging anak ng Diyos dahil mayroon tayong living bond with Christ, nangangailangan ito ng paglago. At ang paglago natin ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, na ang ating pananampalataya o dugtungan nating buhay sa Diyos, dapat itong madagdagan. Madagdagan. At paano madagdagan? Sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kaya habang tayo po ay nag-aaral, nakikinig, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Hindi pwedeng basta nang dumating sa iyo yung kaalaman. Yung pananampalataya po ang siyang daan para maunawaan natin ang salita ng Diyos at kailangan tumibay yung ating living bond with Jesus Christ. Now, ang pananampalataya, mayroon tong dalawang aktibidad. No? Mayroon siyang ginagawa sa atin. Una, tayo'y binibigyan ng kaalaman. At ang kaalaman, ito yung nagpapalusog ng ating pagkilala sa Diyos. At ikalawa, ito yung trust natin. Dahil naman tayo lumusog ngayon sa ating pagkaunawa kay Kristo, sa ating relasyon, tayo naman may pagtitiwala na ipamuhay natin yung ating mga natutunan. Pwede kang lumago sa kaalaman kay Kristo, pero hindi ka lumago sa buhay Kristiyano. Bakit po? Faith without works is dead. Kaya nga, mayroon pong activity ang faith, which is knowledge and trust action. Ginagawa natin. Kaya ngayon, atin pong ipagpapatuloy ang ating serye, ang paglago sa kaalaman kay Kristo. Ano ibig sabihin ng paglago sa kaalaman ni Kristo? Paglago sa ating relasyon kay Kristo. Ito ngayon ay kailangan natin ang dugtungan. Now, alam naman natin sa John chapter 15, inilarawan ng Panginoon ang relasyon ng puno, ng ubas at ng sanga. Na ang sanga, kapag ito'y hindi nakadugtong sa puno, kailanman hindi yan mamumunga. Hindi yan lalago. Bagkos yan ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya habang mayroon kang buhay na dugtungan o relasyon kay Kristo, lahat po ng pagpapala mula sa langit kay Kristo ay matatanggap natin. Kaya lalabas ang larawan ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya napakalaga po ang ating kasipagan. Ipagpatuloy natin ang kaalaman natin kay Kristo. Tignan nyo, ang sabi po sa verse 4 hanggang 5, ganito pong sabi, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan. Hanggat hindi po tumitibay yung ating living bond with Jesus Christ, maalipin pa rin tayo ng kabulukan ng mundo.
para tayo makasurvive dyan at tayo ma-deliver dyan, Jesus Christ, if you continue in my word, truly you are my disciples, you shall know the truth, and the truth will set us free. Kaya napakalaga po ang kaalaman sapagkat ito magtuturo sa atin. Continue, basa. Ang sabi po, ito ay makatakas kayo sa kabulukan ng nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Nagiging kabahagi tayo kay Jesus Christ. We become like Christ. Verse 5, at dahil dito, doon po sa ating living bond kay Jesus Christ, gawin ninyo na sa atin po ang tungkuling gawin, ang pagbabago. Huwag nating hayaang salita ng Diyos lang magbago sa atin. Tungkulin natin, it is our responsibility to convert ourselves because we are already converted by God sa regeneration. So, ang sabi po dyan, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan at ang kabutihan ng kaalaman. Sabi po dyan. So, tatalakay natin ang saving faith. Ito yung living bond. Yun po yung napag-aral natin nakaraan. Ngayon naman, kung buhay po ang ating faith, imposibleng hindi madagdagan. At ang idadagdag natin dyan ay una, kabutihan. Okay? Yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Idagdag natin ang kabutihan. Sa NASB po, ang ibig sabihin ng kabutihan dyan, simple lang kabutihan kasi. Sa NASB po is moral excellence. Okay? Wala tayong kapintasan pagdating sa pangungugali. Kabutihan kung tawagin yan, mga kapatid, sa NASB. At ito'y kailangan nating maisagawa, imposible na gawin natin sa ating sarili. Now remember, Philippians chapter 2 verse 13, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at paggawa upang maisagawa natin ang mga bagay na siyang makapagbibigay luwalhati sa Diyos. Kapag tayo po ay naghangad, natustusan ang ating living bond, ang ating relationship with Christ, kasama rin po ang Diyos na gumagawa sa atin. Tawag yan ay confluence. Okay? Gawa ng tao, gawa ng Kristiyano, at gawa ng Diyos, nagsasama yan. Kaya tayo po ay nakakapamuhay like Christ. So, confluence mo yung palagi. Huwag mong sabihin, hindi mo kaya. Kaya mo yan. Sapagkat kasama mo ang Diyos. Maliban lang, kung wala ka pang Kristo, hindi mo talaga magagawa. Lahat yan ay panlabas na righteousness. Kung tawagin yan, self-righteousness. Ngayon, tignan natin, una, sa ating pag-aaral, sa pagdagdag ng kabutihan sa ating pananampalataya. Tignan natin ang kahulugan ng kabutihan. Gaya na sinabi ko kanina, sa NASB, New American Standard Bible, kung tawagin yan is moral excellence, kahusayan sa moral na buhay, kabutihan. Okay? Sa King James naman, at saka sa ESV, ang tawag dyan is virtue. Sa Tagalog, bertod. Di ba? Ang sabi nga sa mga katigulangan sa Bisaya, doon na kay bertod, agimat po ang tukoy nila dyan. Agimat, bertud. Pero sa totoo, bertud, ibig sabihin yan, kabutihang asal. Kabutihang asal. Sa ating po, sa TVP, Today's Filipino Version, kabutihang asal. So sa pag sinabing kabutihang asal, walang kasaway sa iyo ang tao. No? Yan ang Kristiyano. So, ang virtue po, kung tawag sa English yan, kaya sa King James and ESV, ito'y minsan lamang ginamit ni Pablo at ito'y makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 8. Na ang tawag ni Pablo dyan is kagalingan. No, virtue. Kagalingan or kahusayan. Kaya Apostol Pedro dito sa ating binasa, chapter 1 verse 1 hanggang 5, 3 beses ginamit ni Pedro ang virtue. 4 na beses ginamit. Kung tawagin yan, minsan ay praises.
moral excellence, at iba pang kabutihan. Praises, mga kapatid. Dahil sa Greek word po ay isa lang, arete. Na ang Greek word kasi nakapagbibigay sa atin hanggang 21 kahulugan upang maunawaan natin ang isang salita sa Ingles. Yun ang kagandahan ng Greek word. At ginagamit, maaaring 21 na definition, pero gagamitin mo yung nasa context. Okay? Sapagkat kung gagamitin natin ibang context, maliligaw tayo. Ngayon, kay Apostol Pedro, 4 na beses niya itong ginamit. Sa chapter 1 Peter chapter 2 verse 9, 2 Peter chapter 1 verse 3, and 2 Peter chapter 1 verse 5 sa ating text, 2 beses binanggit. Ang ito pong kabutihan sa ibang Biblia, sa ibang version, tinawag itong courage. Courage, purity, energy. So nakita nyo, iba-iba ang binibigay na kahulugan pagdating sa Griego na ginagamit sa Ingles. So hindi lang po ito kabutihan sa ating simpleng Tagalog, kundi napapalagay dito na ikaw ay courage, talagang malakas ang loob mo, matapang ka, purity, malinis ka, walang ikakasaway, at energetic, talagang malakas, no? Na talagang lasky sa Bisaya pa. Sa Greek word, isa lang. Pero pagdating po sa version, kung ano yung gusto nilang gamitin para ugma sa kanilang layunin, yung po ang ginagamit. Kaya maganda po kung mag-aaral tayo ng Biblia, lalo sa mga preacher, yung Bible version, translation, ang dapat tignan natin paano nila ginamit according to the context. Minsan kasi, ang komentary, one-sided lang. Kaya minsan, nagkakamali tayo. So, hindi po lahat ng nasa komentary, pwede natin gamitin. Okay? So, mas maganda, let the scripture interprets itself. Kaya itong kabutihan dito, mga kapatid, kabutihang asal, marami po sa Tagalog, kagalingan, kalinisan, kasakdalan. Kaya kung ang tao ay tinawag nating mabuti, taglay niya ang kagalingan, kalinisan, kasakdalan, anumang malinis na kaisipan or physical power. Sabi nga ni Ernest Baron, there is power sa mind. Pero ang ito pong kalinisan, ito pong kabutihan, kasakdalan, kapangyarihan to ng isang Kristiyano. Bakit po? Sapagkat ito po'y nakadugtong sa pananampalataya o sa relasyon sa Diyos. Mataas pong standard ng Diyos. Hindi po basta-basta tumatanggap ang Diyos ng ating sariling kalinisan sapagkat yan ay may batik ng kasalanan. Kaya dapat yung ano pong taglay natin kay Kristo nang tayo maligtas, yan po ang dapat lumago, lumabas sa atin. Conversion, kailangan natin dyan ang kasakdalan sa lahat ng bahagi ng ating pagkatao, walang kapintasan. Kaya pagdating sa biblical na kahulugan ng kabutihan, mga kapatid, all in all, ito po ay kabutihan or kasakdalan. Madali na nating inisipin yan. Hindi lang ba siya mabuti, kundi sakdal at siya ay mabuti. Mahusay ang kanyang pagkatao. Mahusay ang kanyang moral. So faith, idagdag natin ang kasakdalan o ang kabutihan. Kabutihang malaking kaugnayan sa pananampalataya. Sapagkat kung wala pong pananampalataya, hindi po lalabas ang ganito pong ugali o virtue sa ating pong buhay. So yan po ang kahulugan ng kabutihan. Kasakdalan, kabutihan, kalinisan, walang kapintasan. Ngayon, ikalawa, ano naman ang hinihingi ng kabutihan or the requirements of goodness or moral excellence? Now, ang hinihingi po rito, mga kapatid, sapagkat ang isang taong mabuti, ang Diyos lang po mabuti, ba? Ang tao ay maaring matanggap niya ang katangian ng Diyos na mabuti. Kailangan siya po, ang hinihingi naman dito ay kabanalan. Pag sinabi pong kabanalan, hindi po yung tayo hindi na makilos, kundi kabanalan, humihiwalay tayo sa mga bagay na nakakapagbibigay sa atin ng kasamaan sa ating pagkakristyano. Kung ano yung bisyo mo noon, alisin mo na.
Huwag ka nang magpalagay ng kasamaang yan. So, kailangan dito ang kabanalan, kalinisan, or kagalingan. Sapagkat kung wala pong kabanalan, mga kapatid, kung wala pong kabutihan, gamitin kabutihan, alam na natin ang kahulugan nun. Kung wala pong kabutihan, unti-unting mamamatay ang ating pananampalataya. Unti-unting mawawala tayo sa pananampalataya. Unti-unti nating pwedeng talikuran ng Diyos. Unti-unti nating hindi makipagtagpo sa Diyos sapagkat nawawala sa atin ang kabanalan. Nandun na tayo sa sanlibutan. Nandun na tayo sa ugali ng ating pamilya. You are no longer holy for God, to be used by God. Ikaw ay ginagamit na ng iyong pamilya, imbis ang pamilya ang siya mong dalhin sa Diyos. So nawawala po yung kabanalan. Nararamdaman ba natin yan? Nawala na tayong gana? Sige lang natin pagbati, kumusta, Merry Christmas, ano po, Happy Birthday. Pero wala ka. Wala ka sa pagsasama. Wala ka sa iglesia. Bakit po? Nawawala po ang holiness. Nawawala ang ating pananampalataya. Meaning to say, alam yung faith, ito yung living bond natin. Nawawala po yung ating relasyon sa Diyos. At yan po yung masakit, sapagkat marami pong Kristiyanong ganyan. Pero, sinasabi, "Hoy, Christian pa ako. Hindi ako nawawala sa Diyos." Ang Diyos ang nawawala sa iyo. Sapagkat anybody can claim that he is with God. Pero tandaan natin, ang Diyos hindi sumasang-ayon sa ating kasalanan. So faith without works, without action, is dead faith. Namamatay po yan. So kapag ka ang pananampalataya ay dinudugtungan natin ng kabutihan sa Diyos, faith natin o relationship with Jesus Christ lumalago habang tayo higit na nakakakilala sa Kanya. Kilala ko si Kristo because mayroon akong faith. At ang faith ko ay mayroong kasamang kabutihan. I know Christ. Yun yung po yung tamang magsabing, kilala ko si Kristo. Dahil taglay mo ang kabutihan. At alam natin, ang ating pagkakilala kay Kristo ay sa kaalaman ng Kanyang salita. Kaalaman ng Kanyang salita. Napakalaga po ang makinig. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang pagbabasa. Pagbabasa, tungkulin natin as our personal. Pero when it comes na madagdagan tayo ng kaalaman sa ating pananampalataya, it's through preaching and teaching. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture are inspired by God and is profitable for rebuking, refuting, teaching. Teaching po. Ngayon, 2 Timothy chapter 4 verse 3 at 2, sabi, preach the gospel, preach the word in season and out of season, dahil darating ang panahon, wala na pong makikinig. Ang gugustuhin lang pakinggan ay yung kati sa kanilang tenga. So, unti-unti pong humihina ang ating pananampalataya o humihina ang ating relasyon sa Panginoon. At kung walang purity, walang kasakdalan na hindi lumalago, mga kapatid, tayo po'y nagiging worldly. Ang ating principles, ang ating pangangatwiran ay nagiging makasanlibutan. Gagamitin natin yung pangatwiran ng mga unbelievers. Hindi na ang Panginoon. Hindi natin na ipagtatanggol. Ang sabi ni Paul, sa mabuhay at sa mamatay, tayo'y dapat kay Kristo. Kaya tignan nyo ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 10. Sa context nito na magkaroon tayo ng kaalaman kay Jesus Christ. Ang sabi po ni Peter, tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpapayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kung ito'y pinagsisikapan ng mga prophets noong Old Testament, eh dapat din natin itong pagsikapan sa atin pong panahon. Ngayon, kung hindi natin pinagsisikapan,
tayo po ang lugi. Pero kung ating pinagsisikapan, 2 Peter chapter 1 verse 8, ganito ang sabi. Sapagkat, kung ang mga bagay na ito, ano yun? Living bond na dadagdagan ng kabutihan at ng kaalaman, ang sabi nito, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, ang sabi, hindi kayo magiging mga walang saysay. You will not become baog, no? Useless. Mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So napakahalaga po yung ating pong living bond with Jesus Christ na dapat ito ay nadadagdagan ng kabutihan, ng kaalaman. For without it, ang sabi po rito, kayo'y magiging walang saysay, baog ang buhay ninyo. Kulang kayo sa kaalaman sa pagkakilala sa ating Panginoon. Now, Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Yan po yung problema sa maraming Kristiyano. Ayaw makinig ng preaching, ayaw makinig ng teaching. Pinapalagay na sila'y magaling na, Kristiyano pa rin, pero hindi sila nakikinig. Preaching and teaching ay importante sa buhay natin. Sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, anong activity ng faith ang natatanggap natin? Knowledge and trust, confidence. Knowledge natin sa Jesus Christ, tumitibay ang ating relasyon kay Kristo, yung ating living bond, yung pandikit natin kay Kristo, yung connection natin, nakukuha natin ang lahat ng blessings ng salvation through Christ. Kaya dapat tayo po ay naroon sa Romans 8:29, to be like Christ. To be like Christ. Napakalaga po ito, mga kapatid. Kaya faith ay ang ating buhay na dugtungan kay Kristo. Hindi po faith na kapagliligtas, but faith ang nag-receive ng salvation and also connect us to Christ upang ang buhay ni Kristo matanggap natin at lahat po ng benepisyo ng kaligtasan sa Kanya matatanggap natin. At kung wala ang kausayan o kabutihang asal, ang kasakdalan, mga kapatid, unti-unting namamatay ang ating faith. Pag ito, let us be practical. Sinasabi nyo matagal na kayong Kristiyano at alam nyo na ang sinasabi sa Bible. Pero tatanungin ko kayo, alam nyo na ba yung sasabihin ko ngayon? Alam nyo ba yung sasabihin ko ngayon? Hindi. Ganyan tayo. Huwag mong sabihin marunong ka na at alam mo na. O matagal ka na, alam mo na lahat. Wala ka pang nalalaman. Ngayon, ang kaalaman natin kay Kristo, yun yung magpapalago ng ating relasyon kay Kristo. Yun yung living bond. Kaya dapat sa lahat ng pangangaral, whether it is Wednesday, prayer meeting, mayroon tayong preaching for 10 minutes. Kailangan mo yun. Even in our morning devotions, mga kalalakihan, late kayo pag dumarating. Maraming nag-late. Maraming nang hindi nagpapalaga sa salita ng Diyos. Unti-unting mamamatay ang inyong pananampalataya. Kaya nga, ginawa natin yan para tayo, kayong kalalakihan, lumago sapagkat kayo ang prayer warriors ng iglesyang ito. Early in the morning, mga kalalakihan nagpipray para po sa ating maghapong gawain. Nakakalungkot kung maraming kalalakihan hindi na umaattend. Ano pong nangyari? Humihina na yung faith. Humihina na yung inyong living bond with Christ. Hindi na ito nakakakain ng sustansya ng salita ng Diyos. Gaya ni sabi ni Jesus Christ, paulit-ulit yung sinasabi John 8:31. If you continue in my word, truly you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth will set you free. Kaya po, marami po mga kalalakihan ngayon, marami ng bisyo sa labas. Hindi na nila kayang hindian o tanggihan anumang mga bisyo nila dati. Bakit po? Namamatay ng kanilang living bond with Christ dahil kulang sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Kaya ang tanong ko, paano ko malalaman kung
ang buhay na dugtungan o living bond ay nasa akin. How do we know? Paano natin malalaman na ako nga ay mayroong living bond with Christ? Yung buhay na dugtungan, connection, relationship with Christ. Paano ko ngayon ito malalaman? Ang sagot lang mga kapatid, gaya na sinabi ko na, kung taglay natin ang dalawang activities of faith. Knowledge and confidence. Knowledge and trust. Sapagkat kung wala pong knowledge, anong gagawin mo? Anong susundin mo? Anong pagtitiwalaan mong dapat baguhin sa buhay mo? Wala kang knowledge. Knowledge, kung sasabihin natin na marami akong alam na theology, that is not yung tinutukoy ko. Kaiba po yung head knowledge. Head knowledge puffed up sometimes. But love edifies. Kailangan natin, paano ko malaman, nataglay ko, dalawang activity ng faith, knowledge and confidence or trust. Kailangan taglay natin. So, ang kailangan po natin, ang pagiging alagad ay napakalaga. Discipleship ay humingi po ng kasakdalang asal or integrity, purity. Kailangan natin. Kahit dito sa pangangaral, it's a way of discipling everyone. Kaiba naman yung aming ginagawa sa men. Meron tayong 21 men na under discipleship training. Pero kailangan natin dito ang integrity, katapatan sa salita, kabutihang asal. Pastor, every Sunday aatin ako. Now, dinideklara mo na ikaw ay may integridad, meaning malinis ang puso mo. Pero bakit minsan wala ka? So, paano masabing taglay mo yung living bond with Jesus Christ? May providensya eh. Minsan, ang providensya natin, ginagawa nating dahilan para hindi tayo makipagtugtungan kay Jesus Christ. Dapat alamin natin, ng providensya ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. All things work together for good to those who love Him and who are called by His name. Hindi po license para tayo po ay magkasala at ignore natin ang calling ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 48 sa kanyang mga alagad, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Nakita niyong requirements ng pagiging disipulo, alagad ng Panginoon. Be holy for your Father is holy. That's impossible. Na maging tulad tayo sa kabanalan ng Diyos, imposible. Pero, pwede tayong mag-pursue. Talagang abutin yung kabanalan na yun, bagamat hindi natin makuha 100%. Pero, naipamumuhay natin ang attributes ng Panginoon. Yun po yung integrity. Mayroon tayong pagkukusa at mayroon tayong pagsisikap. At hindi lamang yon, dapat ito rin ang maging kasipagan ng mga pastor, mga workers ng church, katulad ng kasipagan ni Pablo. Nasabi ni Pablo, Colossians chapter 1 verse 28 hanggang 29. Siya ang aming ipinapahayag, Colossians 1:28. Siya ang aming ipinapahayag na binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay may harap naming sakdal kay Kristo. Ano yung pagsisikap ni Paul? Na sa lahat ng pagkakataon binigay sa atin na lahat ng kakayanan upang tayo magsikap. Magsikap. Anong ginawang pagsisikap ni Pablo? Siya po ay nagtuturo at binabalaan ang bawat tao
na tinuturuan sila na sila po'y buong karunungan na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi ang ginagawa ng mga pastor, masasabi ko, yan po ay isang pleaser of man. Ayaw niyang masaktan ng mga tao. Si Pablo mismo, sinisikap niya talaga na turuan ang lahat ng tao. Yun talagang layunin. Verse 29, dahil dito'y nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Yung po yun yung confluence. Gawa ng tao na Kristiyano at gawa ng Diyos, nagsasama yan. Kaya sabi ni Pablo, nagsisikap ako, verse 29, dahil dito'y nagpapagal ako, din naman ako, at nagsisikap. Bakit po? Kasama niya ang Diyos na gumagawa, Philippians 2:13. Ayon sa kanyang paggawa, ang sabi niya, ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin ng may kapangyarihan. Alam niyo, ito yung nag-motivate sa akin na gumawa ng sermon outline. Gumagawa ko sermon outline sa aking sariling kaalaman at kakayanan. Hindi ako dumidepende sa anumang commentary or books. Bakit po? Kasama kong gumagawa ang Diyos. Kung nagtitiwala ako na ang Diyos nagtuturo sa akin, hindi niya ako tuturuan sa saliwa sa kanyang katotohanan. Kung ano man yung katotohanan may papayag ko sa inyo, yun yung kayang abutin ko na itinuro sa akin ng Panginoon. Pero ako'y nagmamalaki sa Diyos, sa Kanya, sapagkat sa Kanya nagmula ang aking ipinapangaral. Ngayon, kung hangaan man yun ako, balik sa Diyos. Pero kung gumagamit ako ng books commentary, pag hinangaan nyo ako, hindi ko matanggap yun dahil sermon ni yung aking pinapangaral Maliban lang, na sa simula pa lamang sasabihin mo na ito hindi sa iyo, nabibigay natin kaagad ang credit doon sa taong pinagkunan. Magtitiwala pa sa iyo ang miyembro. Pero si Pablo, dahil tiwala siya, kasama niya ang Diyos sa kanyang ginagawa, so ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Hindi magkukulang ang Diyos ng pagtuturo. Bakit? Confidence and knowledge. Kaya yun si Pablo, kung paano siya maghikayat lalo sa pagre-rebuke ng mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, isa sa mga sinasabi ni Pablo, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili. Kasama siya. Mula sa bawat karumihan ng laman at ng espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Mayroon nang nagdemanda sa akin, sa ibang pastor, na ako daw galit palagi pag ako'y nagpipreach. Kilala niyo yun kung sino yun. Nagsumbong sa ibang pastor. Bakit si Pastor Boy galit? Sabi niya yung pastor, nung kausap niya, ikaw ba pinapagalitan? Hindi naman. Pero galit siya mag-preach Naanoy ako naiinis ako Sabi ni Pastor, ayaw kong magitin pangalan. May mali bang ipinapangaral si pastor? Wala naman. Tanggapin mo. Yan ang pastor nyo Pasalamat ka, diyan kayo na-convert Dahil kung hindi pastor ng ganyan-ganyan, hindi galit, baka hindi ka pa na-convert hanggang ngayon. Kasi matigas ang ulo mo sa kasalanan. So may nagdemanda na sa akin dyan. Bakit ako magdadalawang isip para sabihin yung katotohanan? Pag sinabing kasalanan, hindi ko i-generalize. Mga kapatid, ang kasalanan, ito'y magdadala sa atin sa impyerno. Oo nga. Pati yung 3 asawa, gano'n yun. Oo nga. Pero pag sinabi ko, kapatid, iwan mo yung kasalanan mo. Yung ikalawa mo, 3 mong asawa, iwan mo yan sapagkat mapa-impyerno ka. Lalabas yun. Ayoko dyan. Galit yung pastor dyan. If you please man, you're not servant of Christ. Yan ang sinabi ni Paul, Galatians chapter 1 verse 10. Ako ba'y nagbibigay lugod sa tao? Kung ako'y nagbibigay lugod sa tao, hindi na sana ako lingkod ni Kristo. Kaya ang mga taong yan na nangangaral kami man o anghel sa langit ang dumating sa inyo na kaiba sa pinapangaral sa inyo, sumpain ng mga ngaral na yon.
May bisita tayo, hindi na ako babalik dito. So mga kapatid, nakita natin ang kahulugan ng kabutihan. Nakita natin ang requirements ng kabutihan. Ngayon naman, ikatlo, ay ang pagkakahubog ng kabutihan. Pagkakahubog ng kabutihan. Again, verse 5, wala namang paliwanag yung kabutihan dyan, kundi batay sa ibang bahagi ng kasulatan. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya. Pananampalataya ang foundation. And yung ating pong mga graces na dadagdag natin is the building. Hindi pwedeng matawag ang building kung walang foundation. At hindi rin pwedeng ang foundation manatili kung walang building. Kailangan talaga sama-sama yan. Kaya sabi ni Pablo, idagdag ninyo ang kabutihan at sa kabutihan ay ang kaalaman. So dito, sa ating pong pagkakahubog sa ating ugali ng kabutihan, ay involved dito talaga palagi ang salita ng Diyos. At dito, binibigyan palagi ng leksyon ni Pablo ang mga mangangaral. Na kailangan ang iyong pangangaral ay para sa ikalalakas ng mga tagapakinig, sa kanilang ikalalago sa kabanalan, sa katwiran, sa pamumuhay bilang Kristiyano. Huwag kang magbigay lugod sa mga tao, sabihin ang katotohanan. Sapagkat darating ang panahon, mas gusto nilang makinig sa iba't ibang mga doktrina na makapagpapaligaw sila. Basahin natin mga kapatid, 2 Timothy chapter 4 verse 1. Ganito po ang pagkakasabi. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, medyo mahihayin si Timothy rito kasi ang kanya pong mga miyembro rito, mga tatanda na. Siya'y batang-bata pa. Nasa mga 30 years old pa lang si Timothy. Kaya pinalakas siya ni Pablo na huwag kang mahiya, huwag kang matakot sa mga tagapakinig sa iyo. Kaya sabi niya rito, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita, inuutusan kita. Ito utos nawa sa lahat ng pastor, ng mga ngaral. Anong utos? Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin, laging gumawa ng outline. In season or out of season, because you are a preacher ready to preach anytime. Laging gumawa ng sermon outline. Kung may pahinga ka doon sa kwarto mo, gumawa ka ng outline. Kung ikay nasa mall at nakaupo rin nagpapahinga, gumawa ka ng outline. Be ready in season and out of season. Ang sabi ni Paul dito, magsikap ka, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Bakit ganito na lamang katindi ng utos ni Pablo? Sapagkat ito'y napapanahon sa time na yon, na alam naman natin darating ang 70 AD na lahat po ay tatalikod sa pananampalataya at sa ating panahon ngayon nalalapit na rin ang Panginoon at marami na rin iba't ibang nangyayari sa ating kapaligiran. Yung mga hindi dapat nakakayang bagay ngayon pinagmamalaki na dahil hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos, dahil walang nangangaral ng katotohanan. Ang sabi ni Pablo, sapagkat, verse 3, darating ang panahon na hindi na nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pagkikinig sa katotohanan ng kanilang mga tenga at babaling sa mga katang isip. Yan po yung nangyari sa ating panahon ngayon. Marami po mga Kristiyanong tumatalikod. Kanya nga po, sa paghuhubog po ng kabutihan sa buhay natin, kailangan natin ang salita ng Diyos. Pagtuturo, mga kapatid, at salita ng Diyos. Well, sa preaching, kailangan talaga laging may doktrina, may pagtuturo, at mayroong pagkukumbiktar. Sa teaching, Sunday school, impartation of knowledge. Kailangan ng
ang pag-impart ng mga katotohanan. Pero kadalasan, kung hindi magiging masikap ang tagapagturo, wala pong preaching na hahalo. Tulad lamang sa school. Tuturo ka ng science, magaling yung teacher magturo ng science, mga history. Pero pagkatapos hindi siya pwede mag-conclude, kaya ngayon, gawin nyo! Magsikap kayo! Wala pong ganun. Sometimes, sa church, ganun, puros doktrina, theology, pero wala pong wooing of the heart. Preaching ang kailangan. Doon lalago ang ating pong living bond with Christ. Kailangan natin ang preaching. Sapagat matutulad tayo sa isang matibay na punong kahoy, Psalms chapter 1 verse 3, na ang kanyang mga dahon kailanman hindi nalalanta at siya'y namumunga sa lahat ng kapanahonan, wala pong escape. Wala pong anumang season na hindi nagbubunga ang totoong kahoy na natanim sa tabi ng sapa o natanim sa salita ng Diyos. Lagi silang sariwa, kaya sa lahat ng kanilang ginagawa ay laging nagtatagumpay. Lalago sila sa kaunawaan. Psalms 119 verse 97-98, ganito ang sabi. 97-98, Psalms 119. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway na mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Salita ng Diyos, laging binubulay-bulay. Mga Kristiyano, ano mo yung mapakinggan ng preaching, lagi nila itong nasa isipan, minemeditate nila ito. Kaya naiingatan nila ang kanilang mga gawa, ang kanilang mga desisyon. Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Pag mayroon tayong salita ng Diyos, laging nakatago sa ating puso, yung preaching, yung teachings ng Sunday, maiiwas tayo sa kasalanan. Maiiwas tayo sa kasalanan. Kaya nga, kailangan natin ang mahubog sa kabutihan, walang iba na paraan kundi ang salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran upang ang Kristiyano ay maging ganap na nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti, kabutihan, kasakdalan, purity, integrity, kung ibig sabihin niyan. Kaya lumalakas tayo sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos na ating natanggap mula kay Pablo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga sulat. Now, apply ito sa atin. Yung sinabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 8. Basahin natin yon. Philippians chapter 4 verse 8. Ganito ang sabi, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito ang gawin nyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Kaya nga tayo po ang ating doctrine dito po sa ating batayan natin doctrine is apostolic doctrine. Kung ano tinuturo ni Pablo, hindi yan lumilipas. Nandyan pa rin yan, mga kapatid. Nahahamon tayong tumulad kay Pablo, gaya ng ating series sa Philippians kanina umaga. Wow! Sa mamatay at sa mabuhay, naninindigan si Pablo. Hindi niya ikinakahiya na siya'y nabilanggo. Bagamat siya'y pinaratangan ng iba't ibang paratang, sinisiraan siya, sinasaktan siya, hinihiya siya, pero nananatili siyang nahuhubog kay Kristo. Why? Because he has that living bond with Christ. Siya'y nakadikit kay Kristo at hindi maalis yan. At yung kanyang bond na yan is faith,
nadagdagan, nahuhubog yan ng kaalaman and trust. Kaya nga, napakatibay ng ating relasyon kay Kristo. So, masabi ko lang, ngayon, ano man ang ating kalagayan bilang Kristiyano ngayon, may problema man o wala, o mahirap man ang buhay natin, mahirap gumawa ng schedule, never give up. Panawagan ni Pastor Arjen kanina, never quit or never give up. Yun ang mas maganda, never give up. Kasi mayroon ka talagang desisyon dyan na manindigan ka. I will never give up. Hindi ako talaga susuko. So, nakikita ba ang hangarin natin sa ating paglago ngayon? Nakikita ba sa buhay natin? Ano ang ating pananaw pagdating sa preaching and teaching? Mayroon tayong Sunday school teaching, mayroon tayong preaching morning and afternoon. Anong pananaw natin? Mahalaga ba ito sa iyo? Kung mahalaga ito mga kapatid, nasa iyo talaga ang living bond with Christ. Nasa iyo. Tunay kang mananampalataya. Kaya kung tunay na mananampalataya, kaya natin to. Kaya natin. Huwag tayong sumuko. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa inyo po mga salita. Ang paglago po namin sa kaalam kay Kristo, ito po'y nagsisimula sa living bond, pananampalataya namin. At ang pananampalataya namin ito hindi sa aming sarili, kundi nung kami po ay inyo pong ipinanganak na muli sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, namulat kami, dating mga patay, nagising kami sa katotohanan at naunawaan namin yung salita. Kaya naman, dahil sa naunawaan namin, kami po ay sumampalataya kay Jesus. At sa aming pagsampalataya kay Jesus, nagkaroon kami ng isang buhay na dugtungan sa Kanya. Tinatanggap namin ang buhay niya at lahat ng pagpapalang kaligtasan nagmumula sa Kanya. Tulungan niyo kami, hayaan niyo kami, Panginoon, na pagsikapan naming lumago sa aming pong relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng aming pagmamahal ng inyong mga salita, na ito hindi lamang namin dinalagay sa aming karunungan, kaalaman, kundi kami nagtitiwala na ito'y aming pamuhay. Salamat po, Diyos. Ang lahat na ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.